Pinagmasdan lang sila ni Theodore na may blankong ekspresyon sa mukha. Wala siyang planong sagutin ng mga katanungan ng mga ito. Mr. Velasquez, I'm puzzled by your sudden decision without informing me beforehand. Gusto kong malaman ang rason kung bakit bigla mo naisipang ikansela ang pakikipagkolaborasyon sa aming kumpanya. You are aware that it will lead to our bankruptcy? Mariin namang wika ni Javier. Pinaningkitan niya ng tingin si Theodore. Pasensya na kayo, Lord Javier, dahil hindi ko masasagot ang inyong katanungan. Tungkol sa bankruptcy ng inyong kumpanya, hindi ko na problema yon. Ipanalangin niyo na lang na may magsalba ng inyong kumpanya. Sambit ni Theodore na kinabigla ni Javier. Di nito inaasahan ng ganong pananalita ni Theodore. Hindi gusto ni Theodore na maging gantong kanyang pakikitungo sa pamilya Alanes. Pero dahil sa laki ng kanyang atraso sa kanila, ay gusto niyang ipakita na parang hindi siya apektado sa ginagawa niyang paghinto ng kanilang kolaborasyon at ipakita ang kanyang pagiging dominante sa kanila. Send someone to my office tomorrow para pirmahan ang mga dissolution papers. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko pa pababayaran ng mga naitulong ko sa kumpanya ninyo. Kapag walang sumipot ni isa man sa inyong pamilya, by 10 in the morning, asahan yung babawin ko ang naging desisyon ko na hindi ko na pagbabayaran ang ininvest ko sa inyong kumpanya. Sambit ni Theodore, may malamig pa rin tong ekspresyon sa mukha. Kung tutuusin, mas malaki pa ang naging pinsala niya nang atakihin niya ang Sinala Construction kaysa naging investment niya rito. Para sa kanya, bayad na lamang ngayon sa kanyang nagawa sa kanila. May pagtataka sa mukhang natahimik si Javier. Di niya maunawaan ng husto kung ba't ayaw sabihin sa kanila ni Theodore ang rason na naging desisyon nito. How can you be so heartless, Mr. Velasquez? We trusted you. Pagkatapos ng lahat ng to, bigla mo na lang kaming iiwan sa ere? Pagalit na sambat ni Javier. Hindi umimik si Theodore. Si Zeus ang may kagustuhan na mangyari to at hindi siya. Hindi niya gugustuhin hindi sundin ang iniutos ng isa sa tagapagbana ng pamilya Lawrence. Kahapon nakatanggap din siya ng mensahe mula sa DC International Group patungkol sa pamilya Lawrence. Kaya pala gano'n na lang si Zeus igalang ng mga kilalang personalidad kahit mismo ang buong Blazing Phoenix Gang. Pakiusap, pwede mo man lang ba kaming bigyan ng ideya kung bakit mo napagdesisyon ang gawin ang bagay na to? Pakiusap ni Ferdinand. Di rin ito maiwasan na mag-alala sa nagbabadyang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Nagkibit balikat lang si Theodore bago buksan ang pinto ng passenger seat ng kanyang kotse. I will take my leave. May importante pa akong pupuntahan. Sambit nito bago tuluyang pumasok sa loob. Teka, Mr. Velasquez, paanong bilang pinangako mo sa amin? Tinangkap pang habulin ni Caroline ang kotse ni Theodore pero di na yon nag-abala pang huminto. Wala siyang ibang inalala sa buong pag-uusap lang yon kundi ang villa na ipinangako ni Theodore. Napasalampak sa kanyang upuan si Javier pagkatapos ay tumanaw sa kawalan. Iglap lang muli na namang nahaharap sa pagbagsak ang kanilang kumpanya. Di niya lubos akalaing magbabago ng biglang isip ni Theodore. Kung alam niya umpisa pa lang na ganito ang mangyayari, naghanap na lang sana siya ng iba pang pwedeng tumulong sa kanila. Ang labis na pinagtataka niya bakit pati ang kasal ni Lance at Kina walang pag-aalangan si Theodore mismo ang nagpahinto. Yun lang tayong dahilan kung bakit pumayag si Theodore na makipagkolaborasyon sa kanilang kumpanya. Kung di pumayag si Javier na kapalit ng kolaborasyon nila, ay ang kasal ni Kina at Lance hindi rin sana itutuloy ni Theodore ang pakikipagkolaborasyon. Pero ngayon tila babaliktad ang sitwasyon dahil si Theodore mismo ang naglakas loob na into ang kasal ni Lance. What now? Napasabunot sa sarili si Caroline. Mas higit pa tong nabigla kaysa kay Javier. Let's try to talk to Theodore again, Dad. We may still be able to persuade him. Pangaalon ni Ferdinand sa kanyang ama. Di tumagon si Javier na nabalot ng malalim pa pag-iisip sa kung ano ang tunay na rason para ihinto ni Theodore ang pakikipagkolaborasyon sa kanila. Tama si Ferdinand, Dad. Bakit di natin siya subukan kausapin bukas sa mismo niyang kumpanya? Malay natin sabihin niyang rason kung bakit naisipan na gawin to. O baka malay nga natin magbago pang isip niya. Gatog naman ni Caroline. Di na bagong sinabi nitong itsura ni Javier. Narinig nila ang malalim mapagbuntong hininga nito. Di na natin mababago pang isip ni Theodore. Kilala ko siya. Once he says it, he will definitely do it. Unless someone stops him from doing it, sambit ni Javier. Nagkatingin na lang mag-asawa. Maya-maya pa'y nagliwanag ang mukha ni Caroline. Kung ganon, bakit di na lang si Lance ang kausapin natin para kumbinsin ang kanyang ama?
Sabay na napataas ang kilay ni Javier at Ferdinand at sabay ding napatingin kay Caroline. Samantala, sa meeting room ng mga opisyales ng BPG, nandoon at nakasalampak sa upuan si Cleo dahil sa pagkabagot. Kasama niya sa kwartong yon lahat ng opisyales ng gang maliban kay Alona. Wala pa si Malkov doon na kanina pa nilang hinihintay. Pagkatapos sa nangyaring pakikipaglaban niya kay Zeus sa La Fernanda University, muntik pang magkaroon ng gera sa kampo nang bumalik siya rito. Dahil sa nangyari yon, pinatawag ni Malkov lahat ng high-ranking at low-ranking officials para sa pagpupulong. Dahil sa siyang nangungunang high-ranking official ng gang, nakaupo siya sa ikalawang bahagi ng mesa malapit sa upuan ni Malkov. Samantalang bakante naman ang kanang bahagi na siyang para dapat sa kanyang kamay. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya kay Larry na kanina niya pa napapansin, paminsan-minsan napapahawak sa tagiliran. Dahil sa ikatlong ranggo si Larry, katabi niya ito. May nakalaban ako kahapon, napakahusay na martial artist. Tugon nito. Muli itong napahawak sa kanyang tagiliran dahil medyo kumikirot pa yon. Sa tingin ko kahit ikaw mismo hindi mo siya kayang kalabanin. Pabulong pang dagdag nito. Napataas ang kilo ni Cleo. What a coincidence. I also came across someone who's very proficient in martial arts kaninang umaga lang. I think he's better than the one who defeated you. Kampanting wika ni Cleo. Siniyasat ni Larry ang katawan ni Cleo pero mukhang okay naman. Huwag mong sabihing natalo mong sinasabi mo. Napakamot sa kilay si Cleo. Ana, I didn't even stand a chance against him. He is so strong. Para siyang isang top master. Talaga? Di makapaniwalang singit ni Larry. Kahit parang di makatotohanan ng pagkukwento ni Cleo, alam niya, hindi ito nagsisinungaling. Anong itsura niya? May edad na ba siya? Interesadong usisa ni Larry. Umiling-iling si Cleo. He is just a student in La Fernanda University. He's like... Sa puntong yon, bumukas ang kwarto ng meeting room at pumasok ang dalawang katao roon. Si Malkov ang unang pumasok at ang pangalawa naman. Kinalaki ng mga mata ni Cleo nang makita kung sino ito. It was him. Pabulong na balalas nito. Napalingon sa may pintuan si Larry. Nalaglag ang panga nito na makita sinong tinutukoy ni Cleo. Di agad to nakaimik na pinagtataka ng presensya ni Zeus ngayon sa kanilang meeting room. Siya rin ang nakalaban ko kahapon. Gitlang sambit nito. Tila hindi na ulinigan ni Cleo ang sinabi niya ni Larry dahil nakatitig to ng husto kay Zeus. Lahat ng tao sa loob ng kwartong yun nagtataka, sinundan ng tingin si Zeus. Who is he? Tanong na isang opisyales katabi nito. I don't know. Ngayon ko lang siya nakita rito. Kilala ko ang lalaking yan. Siya ang tumalo sa mga tauhan ni Douglas nung nakaraang linggo sa Paraisong Tunay Bar. Nakangiting sawat naman na isa nilang katabi. Nakasaliko pa mga palad nito sa kanyang leeg. Tila may paghangang nakatingin kay Zeus. Joanna ang pangalan nito. ika-11 ranggo ng gang officials. Pare-parehas napakunot ang noo ng mga nakakarinig sa sinasabi nito, pero mukha lamang siyang estudyante. Paano niya magagawa yon? Di makapaniwalang sabat ng isa na nasa kabilang bahagi ng mesa. Yeah, right. Unang tingin pa lang masasabi mo na kaagad na hindi niya kayang gawin ang bagay na yon. Stop spouting nonsense, Joanna. How could someone like him manage to defeat 3 gang members in one go? That's ridiculous. Nakaismed na ani naman na isa pa na nasa kabilaring bahagi ng mesa. Si Warren iyon, ang nangunguna sa low-ranking gang officials. Kapatid to ni Malkov. Nabalitaan din niya ang mga nangyari sa tauhan ni Douglas. Para sa kanya napaka-imposible na ang lalaking kasama ngayon ni Malkov ang sinasabi nilang nakapagpatumba sa 3 tauhan ni Douglas nang sabay-sabay. Base yon sa impresyon niya sa pangangatawa ni Zeus. Nakasuot si Zeus ng plain black extra large shirt kaya't nagmumukhang maliit ang kanyang pangangatawan. Just look at him. Sa tingin ko, sinama lang niya ni Malkov para maipalinis sa kwartong to. Mas mukha pa siyang tagalinis kaysa sa fighter eh. Natatawang wika naman ng katabi ni Warren. Dylan naman ang pangalan nito, ika-6 na ranggo. Kaibigan to ni Warren. Napansin pa nito ang medyo madumi at kusot na damit ni Zeus. Di man yan masyadong halata, yun ang una nitong napansin nang pumasok si Zeus ng meeting room. Ang di nito alam dahil lang yan sa naging laban ni Zeus kina Cleo kaninang umaga. Sumang-ayon naman agad sa kanya si Warren. Makikipagtalo na sana sa kanila sa Joanna upang ipagtanggol si Zeus nang sumubat din sa kanilang usapan ang nakaupo sa pinakadulo ng kaliwang upuan.
Nagsasabi ng totoo sa Joanna. Nandun din ako ng mga oras na kinumpronta ni Malkov ang lalaking yon. Kung hindi ako nagkakamali, Zeus Lawrence ang kanyang pangalan. Totoong siyang tumalo sa mga tauhan ni Douglas. Zeo ang pangalan nito. Siya ay ika-15 huling miyembro ng gang official. Tinatanong ka ba namin? Wala kang karapatang sumabat sa usapan namin. Just keep your filthy mouth shut. Singhal sa kanya ni Warren. Kahit pang 8 ranggo lang si Warren, walang naglakas loob. Nasawayin siya sa ginawa nitong pagsinghal kay Zeo. Hindi ito pinansin ni Zeo na nakatuon lang din ang atensyon kay Zeus habang nakapangalumbaba, bagay na mas kinaiirita ni Warren dito. Unang araw pa lang talaga na naging gang official si Zeo, di na to kasundo ni Warren. That's nonsense. Nakita niyo ba mismong kilalaban ng lalaki yan ng mga tauhan ni Douglas? Tanong ni Dylan kay Joanna. Maniniwala lang ako kapag sinabi mong nasaksihan niyo mismo ang nangyari. Dagdag pa nito at pagkatapos sumalukip-kip. Di tumagon si Joanna. Inalala lang kung paanong kampanting kausapin ni Zeus si Malkov sa paraisong tunay bar at kung paano to napahanga si Malkov. Bukod pa rito kahit mismo leader ng White Dragon Knights ay nagawang lumuhod sa harapan ni Zeus na pumunta lang para i-congratulate ito. Kahit si Malkov nagawa ring lumuhod at tumingin ng paumanhin kay Zeus sa huli, bagay na kinagulat nilang lahat na naroon ng gabing iyon. Di man siya sigurado sa totoong estado ng buhay ni Zeus, naniniwala siyang isa to sa kapangyarihang tao. Yun ang rason kung ba't siya naniniwala na nagawa ni Zeus talunin ng mga tauhan ni Douglas. Di man niya nakita ang mismong laban nila. Nagkatinginan lang sa isa't isa si Warren at Dylan at parehas nagkibit balikat dahil sa pananahimik ni Joanna. Ibig sabihin lang nito, hindi nga nito nakita mismo ang nangyari. Bagkus, naniwala lang din sa kumakalat na usap-usapan patungkol sa nangyari kina Douglas sa paraisong tunay bar. Bakit naman kasi kayo nagpapaniwala kina Arman? Halata naman nagsisinungaling lang ang mga yon para malihis ang nagawa nilang kasalanan. Malamang, sila-sila lang din ang nagkakasakitan sa pag-aagawa ng iisang babae. Balita ako maganda raw yung babaeng bibiktimahin sana nila. Sambit ni Warren. Malakas ang pagkakasabi nito kaya rinig iyon ng lahat. Napasimangot pa si Zeus dahil dito. Alam naman natin na mahuhusay sa pakikipaglaban sina Arman at ang kanyang mga kasama. Sinong maniniwala na matatalo lang sila ng lalaking katulad niyan? May hambog na sambit ni Dylan na tiningnan pa si Zeus. Ninabas ni Malkov ang isa niyang kamay mula sa pagkakapasok sa kanyang bulsa at kinatok ang mesa upang kunin ang atensyon ng mga opisyalis. Tinaasan nito ng kilay si Warren at Dylan upang patahimikin. Naitikaw naman kaagad ang bibig ng kanilang guro. Sa kabila nito, inignora ni Malkov ang pinag-uusapan ng mga ito. Bago natin talakayin ang rason kung bakit ko kayo pinatawag lahat para sa napaka-importanting meeting na to, gusto ko munang makilala ninyo si Mr. Zeus Lawrence. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, siya ang nahinto sa pagsasalita si Malkov na makita nitong natawa si Warren dahil sa kanyang sinabi. Bahagya siyang nakaramdam ng inis dito. Hindi niya sana to pupunahin pero napansin niya, nakatingin din dito si Zeus. May gusto ka bang sabihin, A-Trunk? Tanong ni Malkov kay Warren. Tinatawag niya mga opisyales base sa ranggo nito kapag meeting. Huhulaan ko na ang gusto mong sabihin. Sasabihin mo rin na siyang tumalo sa mga tauhan ni Douglas, tama ba? Sambit ni Warren na dinugtungan na mahinang pagtawa. Di agad umimik si Malkov na walang ekspresyon sa mukha, pinagmamasdan muna si Warren. Why? Di ka ba naniniwala doon? Tanong ni Malkov pagkatapos ang sandaling pagkatahimik. Sa una, nang marinig kong balibalitang kumakalat sa kampo, medyo hindi ako naniniwala. Pero ngayon na makita ko ng personal ang sinasabi lang Zeus Lawrence na tumalo sa tauhan ni Douglas, hindi na talaga ako naniniwala. Walang pag-aalinlangan tugon ni Warren. Napasinghap si Malkov sa naging tugon ng kapatid. Sa pamamagitan ng tingin, humingi si Malkov kay Zeus ng paumanhin sa inaasal ni Warren. Sa pamamagitan din ng tingin, tinugon lang ni Zeus na ayos lang. Napairap na lang sa Joanna dahil sa sinabi ni Warren habang parehas namang napapailing-iling sina Cleo at Larry. Mukha yatang naguhukay na sariling libingan ang kapatid ni Malkov. Alam nila parehas kung gaano kahusay si Zeus. Kaya nitong gulpihin si Warren gamit lang isang kamay. Kung hindi ka naniniwala, bakit di mo subukan kung kaya mong talunin si Mr. Lawrence? Hamon ni Malkov kay Warren ay kinanganga ng mga ibang opisyalis.
kahit hindi rin naniniwala ang iba sa kanila. Base sa seryosong mukha ni Malkov, malabo na hindi totoong nagawa nga ni Zeus na talunin sina Arman. Magandang pagkakataon to kung papayag si Warren na subukan ng kakayahan ni Zeus upang patunayan na gawa nga nitong makatalo ng 3 gang members ng sabay-sabay. Ngumisi si Warren sa naging hamon sa kanya ni Malkov. "Call, I'll do it." Kampanteng sambit nito na may mayabang na ekspresyon sa mukha. Sigurado siya sa kanyang sarili na lalampasuhin niya lamang si Zeus. Tumayo sa kinaupuan si Warren at lumapit sa kinaroroonan ni Zeus. Higit na mas matangkad ito kesa kay Zeus. Katulad ni Malkov, meron din tong abot leeg ng haba ng buhok at nakatali yon gamit ang rubber band. Kinilatis ito si Zeus mula ulo hanggang paa. Mas lalo lamang tong naging kampante ng sariling hindi totoo ang sinasabi ni na Arman. "Sigurado ka ba, kuya, na ipapagulpi mo sa akin tong bisita mo? Kung sa bagay, wala rin namang kinalaman ng lalaking to sa magiging pagpupulong natin. Kaya mas mainam pang pauwi na lahat ng natin sakay ng ambulansya?" Nakapamewang na sambit nito na sinundan pa ng pagtawa. Mahina ring natawa pa ang iba sa mga gang officials. Napakunot ang noo ni Zeus kung papanong tinawag ni Warren si Malkov. "Kuya? Kapatid ni Malkov ang mokong na to?" Tanong ni Zeus sa kanyang isip. Kung sa bagay, magkahawig nga silang dalawa. Mas payat lang ng kaunti si Malkov. "Kung iyan ay magugulpi mo si Mr. Lawrence, I am certain that you cannot even touch him. Not even one finger," wika ni Malkov. Nagtungo to kung saan nakaupo si Warren at siya ang pumalit doon. Sumang-ayon naman sa kanyang sinabi si Cleo at si Larry.